Ba't napakahirap isipin na kung papaanong ang buhay natin ay nandyan at wala ang Panginoon natin. Parang mahirap ding isipin ang buhay natin nang walang involvement ng nanay natin. Kasi practically sa lahat ng mga yugto ng ating buhay, nandoon siya. Di ba? Siya ang una nating nakita. Bukod pa dyan, siya ang una nating nakasama. Ang pagmamahal niya ang una nating nadarama. Ang tibok ng puso niya, ang unang narinig natin, di ba? Ang yakap niya, ang unang naranasan natin, di ba? Pagkatapos niyan, siya pa'y naging yaya natin, tagapagluto natin, tagapaglaban natin, tagaplansya natin, taga-serve natin, security natin, naging alarm clock natin, naging kaaway natin, naging friend natin, naging number one fan natin, naging kalaro natin, naging punching bag, naging laruan, naging handyman, etc. Kaya, huwag mong sasabihin madali ang gampanin ng isang ina. Huwag mong sasabihin mahina ang isang babae, ang isang ina. Kung mahina ang babae, kung nilikha ng Diyos ang babae na totoong mahina, sa palagay niyo kakayanin niya ang maging ina? Tama ang ina, tama ang babae ay malambot. Malambot yan. Malambot naman talaga. Pero yun ang sikreto upang hindi siya mabali, upang hindi siya mabasag dahil sa mga problema. Hindi nga ba't ang mga lalaki, sabi nga, hindi po pwedeng maging nanay. Pero ang nanay po pwedeng maging tatay. No wonder, nung sabihin daw ng Diyos, gusto ko mapunta kahit saan. I want to be everywhere. He created mothers. Ang sense niya ay para bang gusto ng Diyos na mapunta kung saan upang tulungan tayo, upang suportahan tayo, upang kalingayin tayo. Kaya nilikha niya ang mga nanay natin dito sa mundo. This will explain why ang isa sa pinakamahirap daw na pagkamatay ay ang pagkamatay ng isang nanay. Sapagkat ang nanay ang siyang may pinakamalaking puwang na pwedeng iwanan sa ating puso at kalooban na hindi mapupunuan ni numan. Sabihin niyang madali ang gampanin ng isang ina. Kung madali ang gampanin ng isang ina, dapat dati pang ginagawa yan ng mga ama. Bakit ganun? Kapag nawala si nanay, si tatay, madalas naghahanap ng iba kasi hindi niya kaya ang gampanin ng isang ina. Kaya mga tatay, mga mister, wag magmamalaki kay misis. Nasasabihin mo, ikaw nagtatrabaho, ikaw nagbibigay ng sweldo. Kung susweldohan mo siya sa lahat mga ginagawa niya, madami na kayong pera. Ito rin din ang dahilan kung bakit kahit mapaghandaan mo raw ang pagkamatay ng nanay mo. Ay, aakalain mo nakahanda ka na, pero hindi pa pala. Aakalain mong paghandaan mo ng matagal, pero pag nawala si nanay, iindahin mo pa rin ito ng matagal. Sa pagkamatay ng isang ina, ay magbabago na ng buhay mo talaga. In as much as, yes, po pwede kang maka-encounter ng iba, mag-aalaga. Pwede kang alagaan din ng tatay mo, pwede kang alagaan ng anak mo, pwede kang alagaan ng kapatid, pwede pa kayong mag-aalagaan, lahat kayo. Pero pag samasamahin man yung pag-aalaga ninyo, hindi ba patas sa pag-aalaga na ginagawa ng isang mabuting ina? Kaya nga, alam po ba ninyo, ito raw ang dahilan kung bakit ang mga ina ang siyang nagpupush sa ating magpakatatag talaga. Pakatatag ka, anak. Tumayo ka sa iyong sariling mga paa. Hindi lamang upang maabot natin ang ating mga pangarap, kundi upang tayo maging matatag sakaling mawala na siya. Kasi alam ng isang ina, malaki ang possibility na sa inyong dalawa mauna siya. Ang care niya, ang iniisip niya, makaya na kaya ng anak ko kapag wala na ako. Huwag mong isiping asumerang isang ina. Huwag mong isiping mayabang isang ina. Alam lang niya sa totohanan na dahil siya'y naging mabuting ina, wala nang pwedeng makapagmahal sa iyo ng ganun katindi katulad ng ginawa niya. Kaya let us always love our mothers dahil wala nang katulad nila. Pag nawala sila, we cannot anymore get a reliever or another. Let me end with this. Balik tayo dun sa the good shepherd is someone who walks ahead of us, with us, and behind us. Kung isipin po ninyo,
Hindi lamang ang Diyos ang gumagawa nito. Ang nanay din. Kaya nga sa bawat yugto ng ating buhay, nandun siya. At ang ibig sabihin nito, hindi lamang all-encompassing ang pag-aalaga niya, kundi yung sobrang tiyaga talaga. All loving, all sacrificing, all understanding, all forgiving. Sapagkat hindi niyo po na itatanong, base sa ibang mga pag-aaral, ang tupa, ang isang hayop na pinakamahirap daw alagaan talaga. Abay, magtataka ka kung saan namamasyal yan kung minsan, kung saan nandun yung mga wolves, kung saan nandun yung mga asong lobo. Isipin mo, mamamasyal ka sa teritoryo ng kaaway? Pwede kang sakmalin po, pwede kang kainin. Ganyan ang tupa. Magugulat pa yun, ay, kinain ako. Nandun ka eh. Pag nakatali ang tupa, kalagan mo sa pagkakatali dahil napalupot. Ilang oras daw, ilang minuto nga lang daw kung minsan, nakapalupot na naman. May katangahan. Kung bakit si Kristo ang mabuting pastol, ano tayo? Tupa. Totoo naman eh. Paulit-ulit na pagkakasala, paulit-ulit na pagkadaba, paulit-ulit na pagkakamali. Pero nag-give up pa sa atin ang Diyos? Hindi ba't ganun din ang isang ina? Ilang beses mo nang napaiyak, ilang beses mo nang na-disappoint, ilang beses mo nang pinaasa, ilang beses mo nang binigyan ng sama ng loob o problema. Pero nagbago pa? Hindi. A mother's love, a mother's heart will always be whole, though many times divided. Ang puso ng isang ina ang kanyang pagmamahal, laging buo, kahit madalas nadudurog ng anak niya. Ito sana ang ating makita. Una, magpasalamat tayo sa pagiging mabuting pastor sa atin ng Panginoon. At sa bonus na mabuting pastol, kung meron tayong inang ganito, kung meron tayong tatay na ganito, kung meron tayong kapatid, kung meron tao sa buhay natin na kung magmahal at kung sumuporta sa atin, ay todo-todo. Ito sana ang ipagdasal nating biyaya upang maging kampante tayo, maging malakas ang ating loob, upang maging positibo ang ating pananaw, ano man ang ating maranasan sa buhay.